Makakausap po natin ngayon ang lawyer ni Curly Discaya at spokesperson ng Discaya couple na si Attorney Cornelio Samaniego III. Attorney Samaniego, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Ma'am Pinky. Mabuhay ka. Opo. Kamusta na po ang mag-asawang Discaya? Kay si Sir Curly po, nandun pa rin sa detention facility ng Senate po, ng Sergeant of Arms. Mula nung September 18 pa po siya, until now. Si Ma'am Sara po, nandun po sa female dormitory ng BGMP Lapu-Lapu City Jail. When was the last time you saw them, sir? Si Sir Curly po, last two days. Si Ma'am Sara, noong January 5 po, ma'am. Kasi by hearing po kami noong January 5, ang Pinky. Opo. So, let's go first to Curly Discaya. Ang sabi niyo nga, September 18 pa siya mula nang i-detain sa Senado. So, October, November, December. Mag-aapat na buwan na po siya doon. Tama ho ba? Tama po, Ma'am Pinky. Actually, nung na-detain siya, agad-agad akong nag-file ng motion for reconsideration. Hindi po na-actionan ng Blue Ribbon. The following day, Friday, nag-file din po ako ng motion to resolve. Hindi rin po na-actionan. Until now, nakakulong pa rin po siya. Pero during the interregnum of the Blue Ribbon hearing, nag-file din po ako ng habeas corpus. Hindi ho tayo pinalad, na-deny po ng Pasay Court. Ngayon po, mayroon po siyang pending na petition for certiorari naman laban po sa Blue Ribbon, the Senate as a whole, at saka yung Sergeant at Arms po. And obviously, that has yet to be decided on, sir, attorney. Yes, ma'am. Katatanggap ko lang po ng order ng court, Pasay Court, branch 297. We were required to file our respective memoranda within 15 days from receipt. Okay. Gaya po ng sabi natin kanina, no, attorney, that will be pending. Let's go to Sara Discaya na kasalukuyan po ay nasa Lapu-Lapu, hindi ho ba? Just to get an update, attorney, ilan na ho ba yung kaso na kinakaharap ni Sara Discaya at nasa ang stage na po? Meron po siyang hinaharap sa DOJ, yung tax evasion, under preliminary investigation pa rin po. Meron din siyang hinaharap na violation of National Building Code sa Malabon City Prosecutor's Office, under preliminary investigation pa rin po. And then ito nga po, itong kaso niya na malversation through falsification of public documents, na pending po sa RTC Branch 27, Lapu-Lapu City. Non-bailable po. Dalawang sumampo po yan pero yung isa non-bailable po. Opo. And attorney, you are questioning this, hindi ho ba? Yung kanyang pananatili or being detained in Lapu-Lapu City? Ma'am, actually ma'am, hindi po ako yung handling lawyer niyan. I'm just the spokesperson of the spouses. Meron po siyang sariling handling lawyer po kasama namin sa team. So ayoko hong magkomento regarding sa legal action po ng lawyer niya. Okay. Okay. Pero as a spokesperson, meron po silang ganyang move. Petition Opo. or objection? Kasi inilipat ho siya, hindi ho ba? Actually yan ma'am, na-file yan bago siya i-transfer sa Lapu-Lapu Female Dormitory ng BGMP. So last December pa ho yan ma'am, na-file. Kaya nung inilipat po yung case nila, from RTC Malita, Davao Occidental, napunta po sa RTC Branch 27 ng Lapu-Lapu City. Nandyan na po yan ma'am, pending na ho yan ma'am. December pa po yun na final ng kanyang counsel. Attorney, yung mag-asawa ho ba ay meron po silang plano or do they want to be state witnesses? Nasa gobyerno na ho yan, ma'am, kasi sila ho yung kauna-unahang whistleblowers, Sinakripisyo ho nila ang kanilang kaligtasan, ang kanilang kalayaan, ang kanilang pamilya. Nasa gobyerno na ho yan, ma'am. Beforehand naman, ma'am,
we are cooperating with the government agencies concerned, ma'am. Meron ho bang application to become state witnesses? Hindi ho kami nag-apply na gawa nung ang nangyari ho kasi diyan, ma'am, meron silang pinapagawang affidavit before, no? Tungkol sa isang undersecretary na gusto nila tell all lahat sa isang undersecretary. Pero ang nangyari ho nung tapos na ho yung affidavit, nagkaroon naman ho ng condition na restitution muna. So kami po bilang mga abogado ng mga Diskaya, napag-usapan namin sa legal team na it is only the court who can order the restitution after trial. So hindi ho kami naniniwala na magkaroon muna ng restitution bago kami bago matanggap ang mag-asawang Diskaya sa Witness Protection Program or to be utilized as state witnesses. And attorney, kahit na po sabihin natin, ito na po ang kanilang status ngayon at kalagayan, magkahiwalay, si Curly nasa Senado po, si Sara Diskaya ay nasa Lapu-Lapu City, ay talagang magiging solid ang inyong paniniwala that no restitution will happen unless the court orders it. Ma'am, sa konpo namin kasi, sa pananaw naming mga abogado ng mga Diskaya, walang predicate crime pa eh. Bakit ka magre-restitute? Wala pa hong verdict ang korte. So, bakit ho kami magre-restitute? Sa batas naman ho, wala naman ho yan. Korte lang po talaga ang nagbibigay ng order na kailangan mo mag-restitute kung nakita ng korte na ikay talaga may sala. So Pero attorney, as of ibig now- sabihin yan talagang kung ganyan po ay talagang malabo na sila maging state witnesses. Nasa gobyerno po yan kasi lumabas po sila bilang whistleblowers, ano? At nagpangalan sila ng 2 undersecretaries, 17 congressmen, regional director, district engineers, assistant district engineers, na sa tingin nila ay makakatulong sila sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Pero baliktad ho ang nangyari, sila ngayon ang nakakulong. Nasaan na po yung ledgers, sir? Attorney, yung sinasabi na meron silang mga ledgers patungkol sa mga politikong pinangalanan nila sa kanilang affidavit ho ata. Yes, ma'am. Actually, nag-submit kami nung last hearing namin sa Blue Ribbon Committee, ma'am, nung December yata yon. Binigyan kami ng pagkakataon ng Senate at ng chairman ng Blue Ribbon Committee, si ating Honorable Ping Lacson, na pumunta po sa opisina ng mga Diskaya para kunin po nila yung ledger. Pagbalik po namin, meron po kaming nakuha na 6 sa 2. Okay? At may detalyado po yun. Andun ang ID contract, andun yung amount, at kung kailan kinuha, at kung sino yung congressmen or undersecretaries na involved po. Meron pa ho bang ledgers na hinahanap ang Senado? Meron pa po. Ang problema po kasi, ma'am, matagal na nilang kinukuha yan. Pati DOJ, i-submit para ma-assess. Ang problema po kasi, nakakontempt si Sir Curly at siya lang talaga ang nakakaalam niyan. At na-witness naman po yan ng ating mga taga-sergeant at arms nung nagpunta kami sa opisina ni Sir Curly na siya lang talaga ang nakakaalam, Ma'am Pinky. Opo. Wala hong kinalaman yan si Ma'am Sara. Kaya medyo nababalam po yung pagbigay ng ledger. Pero nung binagyan po kami ng pagkakataon ni Senator Lacson, nakakuha po kami ng 6 na ledgers para sa 6 na congressmen at 2 USEC. 6 na ledgers. Ang sabi nyo nga po, 6 plus 2, kaya yun po yung inyong sinabing numero kanina. Opo, nakasabit po dyan sa Blue Ribbon. Nasa Alright. Blue Ribbon po yan. And Isabit na ho attorney, namin. any idea kung magpapatuloy, kailan magpapatuloy ang hearing? Wala pa pong abiso, Ma'am Pinky, ano? So nag-aantay rin kami. Actually, ang gusto nga ni Sir Curly, sana makalaya na rin siya kasi ang ground po ng pagkaka-contempt niya malayo po sa inquiry in aid of legislation. Ang pagkakaiba lang po ng yung explanation po niya
na hindi tugma doon sa excuse letter nung kanyang asawa na si Ma'am Sara way back September 18. Nagkamali lang po siya. So doon po yun po yung ginamit na ground na siya daw po ay nagsisinungaling. Pero malayo po sa ground po or anumang violation doon sa inquiry in aid of legislation patungkol po sa flood control anomalies po na kinakandak po ng Blue Ribbon Committee. Maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Cornelio Samaniego III, ang lawyer ni Curly Discaya at spokesperson ng Discaya couple. Thank you, sir. Thank you, Ma'am Pinkies. Mabuhay ka.